Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ay nagkakatipon upang ating papurihan ang ating Ama, pasalamatan sa mga biyayang pinagkaloob sa atin. At mulit-muli ay dumudulog sa pagdiriwang na ito para sa ating mga minimiti at panalangin. Ipanalangin po natin na nawa tayo ay magkameroon ng kapakumbabaan sa tuwing tayo lalapit sa Diyos. Kapakumbabaan na nagsasabing kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Ngayon po ay ating aminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kaming sinagip mo sa kalipinan ay magkamit ng ligayang walang katapusan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Osias. Ito ang sinasabi ng Panginoon, masdan mo siyang muli kung susuyuin, dadaling ko siya sa ilang, kakausapin ng buong giliw, at tutugon naman siya, tulad noong panahon ng kanyang kabataan, nang siya'y kunin ko sa lupain ng Ehipto, at sa araw na yaon, ang itatawag sa akin ay aking asawa at hindi na aking Baal. Ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman, Israel. Mabubuklod tayo sa katwiran at katarungan, sa matibay na pagmamahalan at sa kaawaan. Ikaw ay aking magiging tapat kong asawa at makikilala mo ako, ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanang siya'y nahahabag. Pupurihin ko at pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain.
Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanang siya'y nahahabag. Alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Iahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita, at isasaysay ko ang mga gawa mo nakahanga-hanga. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanang siya'y nahahabag. Ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita. Sa lahat ng tao'y aking sasabihing ikaw ay dakila. Iahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitan nila ang kabutihan mo't iyong kabaitan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanang siya'y nahahabag. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantala nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudiyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya, ay mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon ng dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas ng mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata, at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupain yaon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ang isa po sa mga namumukod diwa sa ating mga pagbasa ngayon para sa misa natin ngayong umaga ay tungkol sa kung paano tayo lalapit sa Diyos para sa biyaya at kung kailan tayo lalapit. Sapagkat alam naman ho natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. At walang itinatangi ang Diyos sa pagbibigay ng biyaya. Lahat ay pagkakalooban ng biyaya according to what we need, sa paraang at sa kung gaano natin kailangan ang kanyang biyaya. Pero ang tanong po'y kailan at kung paano. Sapagkat binigyan po tayo ngayon ng halimbawa ng kung paano at kung kailan lalapit sa Diyos para sa biyaya. Yung una po ay isang pinuno ng mga Hudiyo. May pagkakataon na nagsasabi sa kanya marahil na gusto niyang lumapit kay Jesus sapagkat alam niya ang kapangyarihan ni Jesus. Pero may pagkakataon din na pinipigilan siya sapagkat siya ay mayroong nasa isang pangkat ng mga tao na mayroong hindi magandang ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya mayroong nagbabawal o kaya naman mayroong naghahadlang. Pero sa huling sandali, sa huling
kanyang pag-asa na bago yung nawala yung hadlang, nawala yung nagsasabing bawal lumapit kay Jesus at siya ay lumapit sa ating Panginoong Jesucristo at lumuhod ng merong kapakumbabaan at humingi ng tulong sa ating Panginoon. At ito ay kanyang pinagaling, yung anak nitong pinuno. So dapat po iniisip natin ay lalapit tayo. Ano man ang sasabihin ng iba, ano man ang marinig natin sa iba, alam natin ang Diyos ang siyang una nating lalapitan upang maging maayos ang paraan ng ating pagbigay solusyon sa mga problema at pagsubok sapagkat ang Diyos ang ating inuna. Ikalawa ay yung sitwasyon ng babaeng 12 taon nang dinudugo. Imagine the 12 years of seeking medical help. At sabi nga ho ng mga nag-aral sa banal na kasulatan, hindi ito simpleng babae, ito'y may kaya. Ikaw na yung magpagamot ng 12 taon. At nang naisip niya na talagang walang makapagpagaling sa kanya, hindi kaya ng kayamanan, hindi kaya ng pera, kundi ng pananampalataya, lumapit siya kay Jesus. Kahit mahipo lamang yung kanyang damit, hindi pa nga yung mismong sarili ng ating Panginoon Jesucristo, yung damit ay gagaling na ako. At siya po'y gumaling. Mga kapatid, paano ba tayo lumalapit kay Jesus kapag tayo nangangailangan ng biyaya? Kailan tayo lumalapit kay Jesus para humingi ng biyaya? Baka po paglapit natin, we are demanding, we are bargaining, we are setting conditions. Lord, susunod ako sa iyo pero bigay niyo muna ito sa akin. Lord, kailangan ganito yung ibibigay mo sa akin. Lord, ipagkaloob mo ito sa akin at ako'y magbabalik loob. Di ba, we are setting conditions, we are bargaining. Samantalang ang paglapit sa Diyos ay isang kapakumbabaan. Ang paglapit sa Diyos ay isang pagsamo, katulad ng sinasabi sa ating unang pagbasa. Gayun din po, pinapaalala sa atin na sa paglapit natin sa Diyos ay meron pong pag-amin na ang Diyos ang nagmamayari ng ating buhay. Hindi tayo. Hindi kaya ng ating isip kung paano susolusyonan. At ito po'y marahil naranasan natin na sa tuwing ating kakayanan lamang ating aasahan, we always fell short of the solutions and answers to our problems. Kaya aminin natin na hindi sa atin ang buhay at ang Diyos ang may-ari ng buhay at Siya ang magkakaloob ng biyaya para tayo patuloy na mabuhay. Hindi lang sa mundong ito, kundi sa buhay na walang hanggan. Kaya po, sa tuwing tayo ay magdadasal, sa tuwing tayo ay lalapit sa Diyos, sana po ay lagi mayroong kapakumbabaan. Kapakumbabaan na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Kapakumbabaan na kung wala kanyang biyaya, wala tayong mapapakinabangan sa buhay natin. Kung wala ang kapangyarihan at biyaya ng Diyos, hindi tayo makakarating sa kanyang piling. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating misa, hingin natin ang kapakumbabaan upang maamin natin ang ating kakayanan at ang Diyos ang nagmamay-ari at naghahari sa ating buhay. At sa ating paglapit sa Kanya at sa ating paghingi ng biyaya sa Kanya, makakasumpong po tayo ng biyaya sapagkat sa unang pagbasa, ating napakinggan na ang Diyos ay tapat sa Kanyang minamahal. Tayo po'y minamahal ng Diyos, nawa, lagi tayong dumulog at lumapit sa Kanya. Magsitayo na po ang lahat.
Hindi ninanais ng Diyos ang ating kamatayan. Nilikha niya tayo para sa buhay, ngunit mas pinili natin ang kamatayan sa bawat pagkakasala natin. Si Kristong tagapagligtas ang nagbabalik sa atin sa buhay at lumalapit tayo sa Ama sa pamamagitan niya. Ang ating tutugon, Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway maging tanda ng gawaing mapagpagaling ni Kristo sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa mga may karamdaman, sa katawan, isip at diwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at yaong mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway magpakita ng habag at kahinahunan ni Kristo sa pag-aaruga sa mga maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga taong nagdurusa sa kahirapan, naway lumapit kay Jesus na naging hamak para sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga pusong wasak, naway mapaghilom natin sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa at salitang nagdudulot ng kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa, naway masiyahan sa makinang nabukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Diyos Ama, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng masama at hayaan mo ang iyong kabutihan ang magliwanag sa amin sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Hesus Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ni kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakanabangan at buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw sa aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ikinalugod mong sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat sa pamamagitan niya ay aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya hindi na iba sa iyo, minabuti niyang maging diri na iba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo, noong inihain niyang sarili ng kami mga kasundo mo. Kaya naman iyong idinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon ngay lahat ng sa Kanya'y nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Melray naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo.
manang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan nang tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at tinatawagan dito sa unahan ng may kaarawan, anniversary ng kasal, pupunta na ibang bansa at kukuha ng pagsusulit. Pati na rin po ang may mga religious articles para sa bendisyon at panalangin. Salamat po. Ama namin mapagmahal sa inagbumulang lahat ng mabubuting bagay, hinihiling namin basbasan mo mga kapatid namin ito nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa sa ilalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo sila na mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at adikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabi sa pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Naway gawaran ng Diyos sa pagpapala mga kasangkapan sa panalangin upang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin sila. Ipinaalam po sa lahat, ngayon po ay 7:30 na umaga, meron po tayong misa sa Porta Coeli. Salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat.